May utang ka ba kay Credit Cash at Peso Wallet? Yan po yung dalawang loan application na nagpapautang daw ng 25,000 pesos na merong 120 days na loan term. At itong dalawang loan application na to is under ng Hyphen Lending Incorporation. So dito guys, noong January 31, na-raid na po ng NBI at ng PAOK o yung tinatawag nating Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaya if ever man na may loan ka sa dalawang yan, nako, swerte mo guys. Baka hindi ka nakulitin kapag nag-due date ka kasi nga na-raid na sila. Gusto ko lang guys i-share tong balita na to para sa inyo guys. Kasi ako rin mismo guys, hindi ako updated sa mga gantong balita. So bali guys, nakita ko lang to sa Facebook at sa balita na rin. Bali hindi talaga ako updated sa mga gantong balita. Kaya ngayon, sinishare ko siya sa inyo guys. Baka kasi hindi rin kayo updated at patuloy pa rin kayo sinisingal Credit Cash at Peso Wallet dyan kahit na na-raid na yung kanilang lending company. So ito nga guys yung lumabas dun sa balita sa News 5. So, hindi lang guys sa News 5 to, pero nabasa ko guys sa isang page na ito nga po, ni-raid ng National Bureau of Investigation or NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK ang isang lending app firm sa Makati City. Kabilang sa mga reklamo ang umano'y harassment tulad ng pagbabanta sa mga mensahe at paggamit ng intimidation tactics. O, di ba? Parang reporter na ako, guys. Nasa 100 empleyado ang isinasa ilalim sa pagtatanong, News 5 via Elaine Fulgencio. So, yun guys, kung makikita mo dito, ito yung mga picture ng actual na pag-raid dito sa online lending app na to sa Makati. So, makikita mo dito, guys, ang dami-dami nila, no? So, ito pa. Yan yung mga pictures, guys, kung makikita mo. So, meron pa nga dito, guys, nagsasubmit ng ID. O, ito makikita mo dito, guys, no? Yan, may picture pa ng umutang kay Credit Cash at Peso Wallet. So, dito, guys, meron pa nga na mga sample ng mga text na isinesend nila sa mga umutang sa kanilang application. So, katulad nga nito, "Good afternoon, sir, from Credit Cash po, over the recorded line." So, bali, parang ano na siya, no? Parang yung tawag is scripted na talaga. Kung makikita mo dito, no? So, yan, ito din yung mga sample ng mga text nila. Kung makikita mo dyan, no? Habang-haba nung text, no? And then, may mga list ng numbers sila na ginagamit pang text natin. Diba yung mga loan application na yan, kung ano-ano yung mga numbers na ginagamit, iba-iba. Na kahit i-block mo man yung mga numbers na yun, may tatawag at tatawag pa rin. Gagawa at gagawa pa rin sila ng paraan para masingil tayo. Yan nga, guys, no? I'm so happy rin, guys, na i-share to sa inyo, guys, kasi may dalawang loan check na rin ang na-raid. Kasi itong mga gantong loan application, biktima rin po talaga ako ng mga ito. Kung iisipin nyo talaga, parang hindi ka panipaniwala, diba? Pero, before talaga, halos 4 or 3 loan application yung aking nautangan. Due date na ako na almost 2 weeks na. And first time yun nangyari sa akin, guys, na syempre, wala pa tayong idea sa mga harassment na yan, sa mga text na yan, na kahit pakiusapan mo pala, kahit maganda yung usap mo sa kanila, is hindi pa rin sila papayag na mag-adjust. Kung baga naman ay tayo talaga yung mag-adjust kasi tayo nang hiram. So, yan, guys. Bali, ang naging paraan ko dito para makatakas sa mga loan application na overdue na ako is nag-loan pa rin talaga ako sa bangko. Yan pinantapal ko talaga siya. Pero guys, yung sa akin namang tapal-tapal system, hindi ko rin maire-recommend sa inyo. If ever man na kayo uutang dun sa malaki din yung tubo. So, umutang kayo guys dun sa may mahabang long term, tapos hindi ganun kalaki yung tubo. In case man na meron kayong utang sa mga ganito, no? Huwag kayong magtabal-tapal system na sobrang laki din yung tubo dun sa inutangan na ipantatapal nyo rin. So, ito guys, ang pinakang naging ko talaga, way, is umutang rin talaga ako sa mga bangko para ipantapal sa mga yan. So, yun, sharing lang naman ako na experience ko dito. At hindi ko rin po kayo pinipilit na maniwala sa akin. At hindi rin po ako magagalit kapag hindi kayo maniniwala sa mga kwento ko. Dahil para sa akin guys, hindi lang talaga to kwento. Na-experience ko po talaga to. Kahit hindi nyo tanongin guys. Only God knows kung ano yung naging experience natin sa mga online loan application na to. Kahit pasabihin ng iba dyan na hindi ka naman umutang dyan, hindi ka naman na-overdue dyan, hindi mo naman naranasan yung naranasan namin. Ako, kaya nga po tayo napunta sa ganito dahil naranasan nating umutang sa mga ganyang loan application. And this time guys, sana na-aware kayo about dito sa balita natin kay Credit Cash at Peso Wallet. Alam nyo ba, sinilip ko pa to last time hindi ko lang na-vlog talaga agad-agad. Itong si Credit Cash, tinry ko ulit mag-apply sa kanya, not knowing na na-raid na pala to. Kasi madalang kasi ako mag-Facebook kaya yan. So ito guys, si Credit
Credit Cash yan sa Hyphen Lending Incorporation nga. So, ka-update nga lang nito nung January 16, 2025, no? So, kung makikita mo dito, 25,000 yung pinakang pinapaloan niya, tapos 120 days. Long term daw. Pero guys, chinek ko talaga at in-install ko siya para sa inyo. I-share ko sana to sa next vlog ko. Kaso nga yan, na-raid na siya. So, ito nga 25,000. So, get money tayo. Yan, login lang. May paganyan sila. Tapos, rights of data owner na interest rate is 0 to 0.2% per day daw. Service fee is 5%. Overdue penalty is 0.6% per day. So, confirm lang natin yan. Yung may mga fill upan dyan, no? Yan yung mga pwedeng pagkuhaan mo ng pera. And dito, guys, yan, get the money. And may text pa nga sa akin, guys, Credit Cash. Congratulations, your application has been approved. Go to the app and click on Get Money. And then you will receive your loan immediately. So, yun daw, get money daw. Pero dito, guys, sa Get Money, ito po yung naka-approve na loan amount sa akin. 800 pesos lang, guys. So, ito, guys, is 3 schedules daw sa 120 days. Pero sa first repayment period ko, guys, which is February 5, 2025, 440 po yung babayaran ko. Sa second schedule repayment ko po, which is after 7 days ulit, which is after 10 days po ulit, 440 po ulit. Then, sa third schedule repayment ko, 50 po yun, pero mawi-wave na yun kapag nabayaran ko po yung dalawang 440 pesos. Kung ipagpa-plus natin, no, 880 pesos po. Pero ang na-receive na lang po dun sa 800 pesos is may interest po siya na 80 pesos, service fee na 226 pesos. So, kulang-kulang guys na 500 plus na lang yung marireceive mo dito kay Credit Cash if ever man na ma-approve at ginet mo yung money dito, no? So, dito guys, hindi ko na siya tinuloy. So, chinek ko lang guys yung kanyang loan term, yung pwedeng ma-approve sa akin na loan amount. So, dito guys, hindi pa siya umabot ng 1,000 talaga yung ma-approve mo. And then, dun pa lang sa interest, no? At saka dun sa service fee, talagang lugi ka na. Kasi after 7 days, magbabayad ka na agad. And then, after next 7 days, magbabayad ka ng kalahati. So, yun guys, maganda dito kasi na-raid na sila. If ever man na may loan ka na dyan, nako, swerte mo kapag hindi ka na siningil mo. So, that's it. Yan lang po yung ating balita about dito kay Credit Cash at Peso Wallet na na-raid na sila nung January 31, 2025. Medyo late na nga ako sa balita guys eh. So, at least, naiparating ko sa inyo guys, sa mga subscriber ko dyan, if ever man na hindi mo pa siya alam. Kasi kahit ako guys, hindi ako updated sa mga ganito. So, yan. Alam nyo na guys, no? So, that's it. Kapag hindi ka pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. Turn on mo na rin po notification bell para updated ka sa ganitong usapan, para hindi ka nahuhuli. And at the same time, sa mga bago naglalabasan na naman dyan sa Google Play Store and App Store ng mga loan application. Nga pala nung Monday guys, nag-announce po ako ng 5 lucky winners ha. If ever man na hindi ka pa nananalo ng comment next Monday pa. That's it. Bye-bye muna for now guys. See you on my next vlog.